Ang pagsilang ng sanggol ang marahil isa sa pinakamaligayang yugto sa buhay ng isang babae. Pero taon-taon, daang libong ina ang namamatay dahil sa panganganak. Sa isang bayan sa Western Samar, hindi sa mga alagad ng medisina iniaasa ang buhay ng ilang ina, kundi sa kamay ng ilang matatandang babae na ang tanging edukasyon ay isang sinaunang tradisyon. Dito sa Barangay Babaklayon, mga 11 kilometers away pa, more or less isang oras pa na biyahe, yung layo ng doktor or ng ospital. So, wala sila technically ditong doktor, pero meron ditong isang bahay na pinupuntahan ng lahat, lalo na ng mga buntis. Parang siya daw yung doktor nila, isang 80 plus years old na lola. Mahigit 5 dekada nang nagpapaanak ng mga babae sa bayan ng San Jose de Buan si Lola Nanieta. Manaram ang tawag sa mga traditional midwife o hilot tulad niya. Ano po ito? Para saan po ito? Tutulog anay nihan. Tubig na mapasok bahay may kagaw. Oo. Tapos, bugot ko ng pusod. Paano ang pangputol? Paano nyo ginagawa yon? Kasusugaro nito. Sugad. Dadatol din ang pusod. Andito, kunyari ito yung pusod, gaganyan ninyo. Sugad. Madali na ka nataruman. Gadini. Ang pagiging manaram ay isang tradisyon na ipinapasa sa kada henerasyon. Hanggang ngayon, ipinagpapatuloy pa rin ni Lola Nanieta ang turo ng kanyang mga ninuno. Para saan po ito? Ini panhauli. Ini kalipayan. Ini malaumaw. Panhauli. Panauli. Oo. Eh di ba yung uli parang uuwi? Di ba? So ibig sabihin Kay panhauli mag-uli ng Kasi kanyang niya nga, panhauli, maghiuli na ang kabugwayan lawas. gaganda na yung kanyang Oo, pero katawan. mga Babalik malakas. sa dati. Oo, Kaya siya panauli. Oo, okay. Ito naman, Kilala may ni. kilala. O Oo. ano naman ang ginagawa ng kilala? Kilalaonhan mga direct nangingitang mga tao. Waray dumukot nga sakit. Yung mga hindi natin nakikita Mga tao ang mga nga. tao. Di ba may mga tao Mga na rin engkanto, dato nakikita. ganyan. Ano mga tao? Dito Yung mga tao. engkanto. Engkanto. Oo. Sino nagturo sa inyo nito? Mga unahan, mga tao na aking sinubad. Mga Hadto pang mga tao. Hanwaray pa mga doktor ba. Ngayong meron ng mga tableta at modernong medisina, madaling isiping burado na ang ganitong mga paniniwala. Pero sa mga bayan tulad ng San Jose de Buan, pinagkakatiwalaan pa rin ang mga manaram. Bakit ka nagpapahilot kay nanay? Bakit sa kanya gusto mo magpaanak? Kasi mas parang safe sa kanya. Bakit hindi ka naniniwala sa doktor? Sa nurse? Wala po. Pero mas maganda sa bahay lang po. Kasi mabuti dito sa bahay kay nanay kasi inaano niya pasyente. Nalaga. Oo, Inaano? inaalagaan po. Tapos pag hindi po kaya ng pasyente, tinutulungan. Bakit sa clinic hindi ba ganon? Hindi na po. Sinapabayaan daw lang po doon. Ang sama, ano yung bata. Noong 2005, naglunsad ang gobyerno ng programa na turuan ng mga manaram ng ligtas na pagpapaanak. Isa si Lola Nanieta sa mga binigyan ng mga birthing kit tulad nito. Pero wala naman po laman. Ano pang laman nito? Hindi ko na Plastic, waray naman. Hadto man lang hadto tagihan. Sige pa pag pinaanak. Bawal naman ko no kay lagas na. Hindi na ko na siya binibigyan kasi matanda na. Taas naman daw ang edad ko.
Sabi ni mama, may gunting yan. Gunting, Tsaka- timbangan. Tsaka ito. Ito. Ah, ito. Bunga na ati yung Para saan daw ito? Lalagyan ng tubig ata, tapos ano ng bata, pampaligo. Ah, bakit parang ginawa ng kainan ng aso? Kasi hindi niya ginagamit. Bakit ginawa ng... Parang may kainan Yan ng nga, aso po. pero dito ay lumot. Katwiran ni Lola Nanieta, sa mahigit 5 dekada niyang pagiging manaram, wala pa raw ni isang namatay sa kanyang mga kamay. Pero hindi kumbinsido ang gobyerno sa ganitong estilo. Delikado mga anak sa hilo talaga. Kasi? Kasi andoon yung risk, yung sinasabi natin na infection, and then hindi nila kaagad ma-assess yung patient kung mayroon ba hypertension, hindi naman sila pwede mag-BP. Pero ang sabi po nila, wala naman daw namamatay sa kanilang kamay. Siguro yung mga na-interview natin ngayon, Wala pa. wala nangyari. Pero kung titingnan natin yung datos, Meron. meron. Sa datos ng United Nations sa buong mundo, isang ina ang namamatay kada 2 minuto. Dito sa Pilipinas, 11 babae ang namamatay araw-araw dahil sa panganganak. 4,500 kada taon ayon sa United Nations. Para mapilitan ng mga babae na manganak sa mga health facility, naglabas ang DOH ng No Home Birthing Policy. Alinsunod dito, isang ordinansa ang inilabas ng bayan ng San Jose de Buan. Bawal ng manganak sa kamay ng mga manaram. Multang 1,000 pesos o 3 hanggang 30 araw na pagkakakulong ang parusa sa mga manaram na mahuhuling nagpapaanak. May kaukulang multa rin pati sa mismong mga ina. Julie nga, ayaw na ito nanay, pag pinahanap, kay bangin ka matiriso. Kay makahibang ka nga ni kuno, so kay tumamatay untan, yung papaanak, priso ako kuno. Kay ako ay nahadlo ko ako doon. Paano kapag may humingi ng tulong? Bubuligan ka gihapon, basta da na. Kay Roman liwat. Kawawa ko nung kairo. Pangitan, kuan buligan na good, buligan na gadla, kay kaluluhoy man liwat. Kawawa naman. Ang gusto ng gobyerno, wala nang manganak sa loob ng tahanan. Pero paano yung mga lugar na wala namang malapit na health center o ospital? Oo. Ang lola mo, manaram, di ba? Opo. Ang midwife na si Marife ang naka-assign sa Barangay Gusa. Sa layo ng barangay na ito, 1 beses sa 1 buwan lang siya nakakaakyat dito. Ma'am Marife, Opo. ano bang gagawin natin doon sa bundok, sa taas? Sa mga tao, mag-health education, mangonsulta, prenatal, bakuna. Bakuna. Dinodole out na lang sa kanila kasi Bakit dinodole out na lang? kasi pag sila yung pumunta dito sa RHU, parang malala na yung kaya nang may sakit. So kayo na lang ang pumupunta sa bundok, kaya hindi man sila lalapit sa inyo. Oo. 12 taon ng midwife si Marife. Oo. Pero aniya, ilang beses man niyang pilitin ang mga tao na bumaba sa sentro para magpagamot, hindi naman sila sumusunod. Okay, yun naman ma'am po ang mga programa na pinapatupad ng gobyerno na manganak sila, mag-facility based delivery. Kahit ayaw nila. Kahit ayaw nila, inaano pa rin, try namin na sumunod sila. Pero mayroon namang iba na sumusunod, yung hindi matigas ang ulo. So tsatsagain na lang. Tatsagain na lang. Kasi yun namang trabaho eh. Sa kanila, makapag-servisyo. Matarik at maputik ang daan paakyat ng Barangay Gusa. Para po yung gamit ng Ilang ilog, putikan at batuhan ang kailangang bunuin para marating ito.
Mahigit 3 oras pa raw ang lalakarin namin sa loob ng kagubatan. Noon ko naintindihan kung bakit hindi nakasanayan ng mga taga rito ang kumonsulta sa doktor sa bayan. Ang hirap obligahin ng mga tao na Pumunta. pumunta sa bayan kung ganito ang dadaanan. Opo, ma'am. Baka dapat ilapit natin ang ospital sa kanila. Yan na nga, ma'am. Pinalapit na namin pati yung personnel human na yung nagdadala sa kanila na pumunta dito, yung mga gamot, yung mga vitamin. So in the meantime, dahil walang ospital or health center dito, ikaw ang Pumupunta dito pumupunta at sa... mag-akyat sa kanila. Opo. Ay, salamat. Makalipas ang halos 4 na oras, narating din namin ang Barangay Gusa. Adi kami yan para maghatag at rayon yung mga aton routine ng mga serbisyo so mga bakunahan ka hira ng mga bakunahan dida sige tatawagan na la. Buwan-buwan ang pagbibigay ng gamot at prenatal check-up ni na Marife. Pero Kung gamot at bakuna lang ang pag-uusapan, nakikinig naman sa kanila ang mga ina. Pero ibang usapan pagdating sa panganganak. Ito yung logbook ni Marife for prenatal care. Kung titingnan natin yung Barangay Gusa, ito. Nag-start siya dito ma-assign noong 2015. Tapos sa dami ng mga buntis na nakasulat dito, halos lahat sa kanila, pag titingnan mo yung place of birth, laging sa home, sa bahay, and attended by hilot. Wala ni isa sa mga babae sa Barangay Gusa ang nanganganak sa center o sa ospital. Bigyan man sila ng gamot at payong medikal, lahat sila mas gusto pa ring manganak sa Manaram. February, March, April, May, June, July, August. August pa imo kuan. An imo vitamin. Matyagang kinausap at kinumbinsin ni Marife ang bawat isa sa mga nanay sa Barangay Gusa. Pero pagkatapos makakuha ng gamot, lahat sila dumiretso sa bahay ng isang matandang babae. Isang Manaram na naniniwala pa sa kapangyarihan ng mga orasyon, ugat, at halaman. Tapos alip talaga utak ko daw mga ito'y beri-beri ka mga ito. Yan, baby kita mo rin bata para din mag-share.